nandyan sa taas yung grandfather ni Papa. Kasama sila Emilio Aguinaldo. Yun, sa amin takbuhan na awid ay nagstay si Emilio Aguinaldo sa Lubuagan Sentro, poblasyon ng 72 days. Idineklara niya ng Lubuagan ng the third capital of the Philippine Republic. Tapos pag may kalaban, aakyat, tatakbo sila dito sa Awichon. Tapos doon siya nagtago, kaya Awichon ang pangalan. Una po, eto, binili ni Papa, konti-konti. Ginawa niya to para sa amin lang sana. Then, nung madami nang pumupunta rito, ini-interview si Papa sa pagka-National Living Treasure niya. Free lahat yun. Then, pumunta yung mga UPian student, sabi nila na dapat magpabayad kayo dito ng entrance para sa maintenance. Then, yun nahiya pa si Mama at pag may pumapasok tumatakbo, nahiya magpabayad. So, good morning guys. Dito na tayo nagpahinga. Around 2 AM, nandito na tayo sa may Balete Pass. Ang history naman itong ating kinatatayuan, itong shrine na to. Dito naglabanan ang mga Amerikano at mga Hapon noong 1945. So, panahon ni Yamashita pa rin. Dito sila naglabanan. So, dito nga ay umurong ang mga Hapon dito sa labanan at nagtungo sila sa gitnang Cordillera. Biyahe na tayo guys. Nakatulog na tayo dito sa Balete Pass ng mga 3 oras. Magandang energy na naibigay sa atin ng Balete Pass kapag katulog natin. Nakatulog ka ba ng maayos, darling? Sarap ng tulog ko. Antok na antok ako. Saka ang lamig kasi. Nagbukas kami ng konting bintana tapos meron tayong electric fan sa loob para may circulation ng hangin. Solve na solve. Grabe. Para kami naka-aircon. Parang 22 degrees ba kagabi? Oo. Ay, kaninang 2 AM? Nung natulog tayo, 22. Pero baka mas mababa kaninang pagising natin kasi lamig mga 20 siguro. Ayun, tama. 20 nga. 20 degrees Celsius nandito sa dashboard natin. Welcome to Santa Fe! Nueva Vizcaya! Yeah. Let's go! Biyahe na tayo, guys! Ganda ng kabundukan guys. Minto muna tayo guys kasi napakaganda ng bundok doon nakita ko. Grabe yung bundok na yun. Para siyang rolling hills na nababalutan ng fog. Hugas muna tayo guys habang traffic pa naman dito. Free flowing water dito sa Jardine Nueva Vizcaya. Maglinis muna tayo habang traffic. Di ba? Free car wash na dito guys. Guys, free water, free car wash dito sa Jardine Nueva Vizcaya. Traffic kasi. Hindi ko alam kung bakit eh.
Guys, nagpalipad tayo ng drone. Nakita natin dito. Ito yung cause ng traffic. Sobrang haba ng traffic oh. Kanina, merong isang truck na matagal umusad eh. Hindi natin alam kung yun yung sanhi. Siya kasi yung nasa unahan eh. Tingnan mo kung nasan tayo, Ling ha. Papakita ko sa'yo nasan tayo. Dito tayo. Pakita ko sa'yo kung gaano kalayo ha. Oh. Ayan, andyan tayo. Ito yung traffic, ayan. Tapos sa kabila pa. Tapos dulon-dulo pa tayo dyan. Ayun. Ayan, nagkainan na sila kuya dito. Inabot na ng gutom oh. Hindi nagsipag-almusal siguro. Kakain na rin kami. Habang traffic, kain muna tayo dito sa pwesto natin. Nakapag-carwash na tayo. Tapos makapag-breakfast pa tayo. Magkakape din tayo dyan. O yan guys, ito pala yung reason kung bakit matagal ang traffic. One way lang. Road repair and rehab, sabi nila oh. Ginagawa pala yung kalsada. Pinagaganda nila. Ayun oh, ang ganda ng kalsada ngayon oh. Maganda to pag natapos na. Pero pansin ko lang laging ginagawa to. Guys, parang napansin ko tuwing dadaan tayo dito ginagawa to. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kasi mga truck. Mga truck. Kasi last year yata yan dumaan tayo dito. Ginagawa rin to. Part na to yata yan. Ngayon, ito na naman. O yan, nakalampas na tayo sa traffic. Sana naman ay maganda na ang takbo natin ulit. Kasi malayo pa tayo. Nasa ano pa tayo? 4 hours pa ang ating babiyahihin bago tayo makarating ng ating destination. So, kailangan nating magmadali. Dahil dadating tayo doon sa destination natin around 1 PM na or 2. Ngayon, dito naman sa kabilang side, mahaba yung traffic. Yan. Ang haba ng traffic ngayon dyan, oh. Ito na. Isang oras naman sila. Sila naman yung isang oras. Kain muna kayo, guys. Okay guys, nandito tayo sa boundary ng Isabela at ng Nueva Vizcaya. Dito matatanaw natin Isabela, Thy Will Be Done Part. Ito yung nagsisilbing boundary ng Isabela at Nueva Vizcaya. Sumusimbolo rin ito ng kanilang malalim na pananampalataya at simbolo rin ito ng mainit na pagtanggap sa mga turista at sa lahat ng pumupunta dito. Katulad ng init ng araw. Napakainit. So, anong oras na ba? Tapos napag-alaman namin na maganda pala itong park na to sa gabi kasi may ilaw siya. At sa umaga din kasi maganda yung tanawin na may mga ulap-ulap pa. So, tara na! Biyahe na tayo! Let's go! Naglaro yung mga bata. Naglalaro yung mga bata. Nakaganyan ka, tapos pagbubukas ko, nakaganon ka. Hi! Tara na! Yung upuan ako na? Oo. Upuan? Kamu, hindi niya assure. Natutupi lang niya. So, time check natin guys. 9:58 ng umaga. Nakalampas na rin tayo sa traffic. At nakalampas na rin tayo sa Nueva Vizcaya. So, eto na. Isabela na tayo. Ayon kay Google Map, 3 hours and 45 minutes pa ang ating babaybayin. Guys, ay bumili tayo ng pakbet dito. 50 pesos lang. Ang mura. Hello ate! Ayan o. So, ang aking ulam mamayang gabi. Dito yan sa Santiago, Isabela. Santiago, Isabela. Kompleto. Bypass road. May kamatis, may talong, may kalabasa, may ampalaya, may sili, may kamote pa, oh. Okay, 400 meters, turn left. Tabuk, Quezon Road to Tabuk. Left onto Tabuk. Ito na. Dito tayo. Nasaan na yung kalsada? Ito. Wala ka, biglang lumigo yung pick up. Ayun o, to Tabuk. Kaliwa tayo. Takot sa truck, ha? Papunta tayo dun sa napakagandang bundok. Wow! Ang ganda! We look to the mountains. We don't care if it's only a dream.
Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all of the warnings, when you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water. Welcome to Kalinga! Sa Kalinga na tayo, guys! So the walls will be gay. Maganda pala dito, guys. Maganda yung kalsada, tapos nasa ibabaw tayo ng pinaka-rolling hills. At yung dinodrone natin kanina na bundok, nandito tayo ngayon. Ang ganda ng bundok, guys, oh. Sobrang laki. Pag tinignan mo sa taas, Ling, nagpalipad ako ng drone kanina. Para siyang isang malaking bato. Tignan natin yung wall nung kung Para siyang Parang bato marble. talaga eh. Yung ayan buo. parang isang buong no? Isang buong malaking bato. Ayan nga ayan bato nga yung niya. Ewan. Yung pinaka-gilid niya Ayan. Mabato nga. Para bang ipinatong ng malaking bato. Sobrang laking bato. Tapos eto na ang half tunnel. Ayun. Kadugtong to. Oo, Ito yung yan kadugtong. mismo. Oo. Kasama yan. Diba? Welcome to half tunnel. Oo. Ito pala. Yung parang sa yung half tunnel na. Woo, sa Halsema. Oo, sa Halsema. Tumutulo-tulo yung tubig, guys. Yee! Ganda, oh. Ayan na. Ito yung tunnel na nadaanan natin nung gabi. Nung galing tayo ng Abra, Kalinga Road. Yan, oh. Wow. Nabalikan natin to, ah. Update, guys. Malapit na tayo. 27 minutes na lang. Nandun na tayo sa ating pupuntahan. Sigsag pala dito, tapos napakaganda ng kagubatan dito. Guys, tignan nyo, oh. Napakaganda. Kaya lang mukhang umuulan na dun sa pupuntahan natin. Ayun, oh. Pakita mo, darling, yung bundok na yan. Sa tingin ko, dyan tayo pupunta eh. Okay, eto na, may signage na tayo nakita. Awichan Cultural Village. Turn right. So tara, pasok tayo, guys. So eto na, guys, eto na yung Awichan Village. Check natin. Oo, dito na yun. Inuulan na tayo, guys. Inuulan. Yun lang, guys, maulan ang ating dating dito sa Awichan Cultural Village. Mukhang maganda mag-camp naman dito sa parking area. Diba? Maganda. Nakakarabaw grass yung paligid. Okay, guys, finally, touchdown. Time check natin, 3:08 ng hapon. Darling, umalis tayo ng 10 ng gabi, 3 na ng hapon. Ilang oras tayo nag-travel? Tapos, eto na ang kondisyon ng paligid natin ngayon, maulan. Pero anyway, enjoy natin yan, guys. At yun na nga, guys, eto na ang sitwasyon natin. Nakapag-set up na tayo ng ating awning dyan. Antay-antay lang tayo, baka naman sakali mamaya gumanda yung panahon. Sabi naman ni Kuya, nung kausap natin kanina doon sa loob. So kami muna dito ay mag-relax lang. Higa muna ako dito. Hello, darling. Hi! Wala kaming magawa. Nandito lang kami sa camper van. Lakas ng ulan eh. So ayun, relax muna kami kasi wala pa rin naman kaming tulog. Antayin natin mamaya. 4:30 na ng hapon. Okay guys, update natin. Medyo maulan pa rin dito sa Awichan Cultural Village. Dito na kami nag-stay ngayon sa van. Simula nung dumating tayo dito sa parking, dito sa campsite. So may papakilala pala ako sa inyo guys ngayon. Ang bago nating makakasama sa pagka-camping natin. Para maging mas komportable at masarap na ang ating tulog. Wala na tayong masyadong inaalala sa paligid natin. So meron na tayong Radar Motion Alarm System. Ang brand niya ay Let West South. Ayan, Let West South. So buksan natin yung box para
Pakita ko sa inyo. Makikita nyo dito yung manual, saka yung unit. Ito yung sensor at ito yung receiver. So ito yung gagamitin natin ngayon. Tapos meron din siyang kasamang wall mounting. Meron siyang double-sided adhesive tape. Meron din siyang wire, type C. At meron din siyang Torx and screw. Itong receiver natin, meron siyang 6 channels na pwede kayong mag-connect ng 6 na ganito. Para kung gusto mong palibutan yung paligid mo, pwede. Safe na safe ka. Kahit saan dumaan yung intruder, maririnig natin. So, testingin natin. I-pair lang natin siya dito sa ating receiver, itong sensor. On lang natin dito. Nasa gilid yung power button niya. Okay, long press lang natin yung power button. Tapos, turn on din natin itong sensor. Turn on natin. Long press din. Makikita nyo, may indicator light naman siya. Para ipag-pair mo silang dalawa, press mo muna yung select channel. So, press natin yung number 1. Tapos, probe pair. Pindutin din natin siya na isang beses. Tapos, dito din, pair. Pindutin mo din yung pair dito sa sensor. Maririnig nyo yung beep na yon. Tapos, yung indicator light, magiging green and blue na siya. So, ayan, tutunog na siyang ganyan. So, naka-pair na siya ngayon. Itong receiver, ito yung nasa tabi mo lagi at ito namang sensor ang ipupwesto natin kung saan mo siya gustong ipwesto para ma-detect kung may intruder na parating. Okay guys, ito yung setup natin. Nandito yung van natin, tapos nandito yung awning. Ngayon, ang gusto natin iset na perimeter ay itong area na to. Install na natin itong sensor natin dito sa ating van para ma-detect niya kung may parating na tao o malaking hayop. Dito natin idikit. Ito nga pala, battery operated na to kaya walang problema. Wala ka nang kailangan iset na wire. So ayun na nga guys, na-install na natin itong sensor dito sa ating van. Nakatapat na siya dito sa paligid kung saan gusto nating i-secured. Next step naman natin guys, iset ang perimeter natin kung hanggang saan yung gusto mong i-secure. Kasi kung hindi natin gagawin yon, 15 meters ang maximum na pwede niyang ma-detect. Sa kinalalagyan natin ngayon, hanggang doon sa kalsada, about 7 meters lang. So, lahat ng sasakyan o tao na dadaan dito ay madidetect niya. So, abala naman para sa atin sa pagtulog yun. Para iset ang perimeter, press mo lang yung channel kung saan yung sensor na yon. So, channel 1. Tapos, press probe set. Ayan, magbiblink ngayon yung channel na yon. So, ang gagawin mo lang, ikutan mo lang kung hanggang saan ng perimeter na gusto mo i-secured. O, lakad lang tayo dito, guys. Ito, lakaran mo lang to. Kung saan yung gusto mo i-secured. Ang gusto natin hanggang dito bago pumasok ng tent natin. So, ikutan mo lang siyang ganyan para ma-secured kung saan. Nadidetect na ngayon ng sensor yan kung hanggang saan ka naglalakad para i-secure niya. Once na maikutan mo na siya, na-detect niya na yon, press mo lang ulit yung probe set. Yon. So, nakaset na siya ngayon. Yan. Subukan naman nating lumakad doon sa labas ng perimeter na sinet natin. Ito guys, lakad tayo dito sa labas ng perimeter na sinet natin. Dapat yan, hindi niya madidetect yung tao o hayop na naglalakad sa labas ng perimeter set natin. Ibig sabihin, hindi ka ma-alarma o false alarm hanggat walang pumapasok doon sa perimeter mo. Subukan natin pumasok guys. See? O, diba? Saka lang siya nag-alarm nung nandito na tayo sa loob ng sinet nating perimeter. Ang maganda dito guys, makakatulog ka na ng mahimbing kasi hindi ka na nangangamba na baka may tao sa labas ng van mo, ng tent mo, o ng backyard mo sa farm, o labas ng bahay mo. Madaling i-install, walang wire, battery operated, matagal ang buhay ng battery, ilang araw bago siya malobat, tapos madali lang i-set, di ba? Magiging mahimbing na ang tulog natin sa pagka-camping. Approve? There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. Keep your eyes open for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try. Now that the idiots are taking over, they're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore.
for? What's it for? Oh no. One more time before it's over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? Araw na. Good morning, guys. Good morning guys. Ayan, sarap ng tulog namin. First time namin ginamit yung motion alarm system. Ayan yung bago nating kasama pag tayo ay nag-camp. Yan siya. Darling, are you ready? Explore muna natin yung area. Punta tayo dun sa cultural village, yung mga bahay dun ng luma. Tapos tignan natin yung camping site nila. Tapos tignan natin yung magandang area. Kasi kanina nag-CR ako doon. Ang ganda ng Ling. Ang ganda ng Bermuda grass. Bermuda or Carabao grass? Hindi ko alam kung Carabao, Bermuda kasi iba Ito yung Carabao grass. Pino yung Bermuda grass. Parang Bermuda eh. So tara, explore natin. Tapos may nagka-camping doon. Ang ganda. Welcome, Awichon Cultural Village, Lubuagan, Kalinga. Hello sir, good morning. Leaving from St. Louis, headed for the coast. No telling when or if you're coming home. And half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. When the heather's blooming on the mountainside, and the north wind blows across the great divide. Won't you tell me what it's like underneath that western sky, and whatever will become of you and I? Do you smell the oleander in the California breeze? Have you reached a place where redwoods meet the sea? Well, I will never know, dear. I can only guess, for the Roman is the one that you love best. Ano po ba ang ibig sabihin ng Awichon? Yung Awichon, yung sa amin takbuhan. Awichon, takbuhan. Awid means yung tinatakbuhan. Noon, yung mga ninuno, kasi nagstay si Emilio Aguinaldo sa Lubuagan Sentro, poblasyon ng 72 days. Idineklara niya ng Lubuagan ng the third capital of the Philippine Republic. Kung makita mo yung El Presidente na movie, kasama kami doon. Nandyan sa taas yung grandfather ni Papa. Kasama sila Emilio Aguinaldo. Tapos yung lolo niya, siya yung kumukuha ng pagkain ng horse ni Emilio. Tapos pag may kalaban, aakyat, tatakbo sila dito. Dito sa Awichon. Oo, dito sa Awichon. From Lubuagan proper, tatakbo sila, aakyat sila, doon yung hideout nila. Tapos doon siya nagtago, kaya Awichon ang pangalan. Tumakbo si Emilio Aguinaldo, kaya Awichon. Nung nandun na ang mga kalaban niya, tumakbo sila lakad sa mga mountain na yun hanggang Palanan Isabela. Nahuli sa Palanan Isabela. Sa Palanan na po, Isabela, Wala nahuli. sa history. Paano po nabuo pagkakatayo ng Awichon Cultural Village? Una po, eto, binili ni Papa, konti-konti. Ginawa niya to para sa amin lang sana. Then, nung madami nang pumupunta rito, ini-interview si Papa sa pagka-national living treasure niya. Free lahat yun. Ginawa ng asawa ko kasi gumawa kami ng ganito kasi inimbita kami sa Clark nung Centennial. May ginawa kaming parang ganyan na bahay. Gumawa kami ng ganito
ganito rin na Di ba iba-ibang kwan kasi yun? May France, may iba-ibang country. Then sa Philippines, ginawa yung ditong palang ganitong bahay. Kalinga Village doon sa Clark. Sa Wow Philippines din. Tapos nagkuhan ng Nayong Pilipino. Bumalik kami ulit doon, Nayong Pilipino. Sa Clark din. Sa Wow Philippines, sa Intramuros. Yan yung mga old traditional house dito. Naalala ko nung bata ako na si Papa pumunta dun sa may bahay dun sa taas namin. Talagang lumang-lumang bahay na parang ganyan. Sinukat-sukat niya. Ano niya kaya yan? Sabi ko, naalala ko na lang nung nandun na kami sa Expo at saka sa Wow Philippines. Nung gumawa ng bahay na parang ganyan. Kumuha ng karpentero, yun pala yung May plano na siya na mag-build ng ganito. build para hindi daw mawala sa kwan ng mga bagong henerasyon. Tapos at nagpatayo kami dito para makita ang mga tao at mga bata ngayon na walang ganito ngayon sa Lubuagan. Kasi ganito ang mga bahay noon sa amin, sa baba. Nanay Rebecca, kayo po ni Tatay Alonso ay tubong Kalinga po talaga. Yes. Pure Kalinga po kayo Yes. both. Ayun. Pure na Lubuagan, Kalinga. Tapos po, so naisip niyo dahil nagbubuo kayo ng mga cultural village sa ibang lugar, bakit hindi natin itayo dito sa Kalinga talaga? Yun ang sinabi ng asawa ko. Bakit hindi sa Kalinga? Punta tayo sa Kalinga. Makatulong tayo sa tao. Tapos Ma-preserve ma-preserve natin. ang mga bahay na ganito para makita ang mga bata. Kaya pumunta kami dito at sakripisyo na gumawa kami ng mga ganito. Walang ginamit na pako. Ano? Pwedeng matanggal ito, Oh, ma'am. ano po ba itatawag natin sa mga kubo na ito? Ito, octagonal house. Pag Kalinga, gilitob. Gilitob, Yan, square house, piletong. piletong, ang square house. Ano po yung mga sinisimbolan ng pileto at ng octagonal house? Itong octagonal house, family na royal family, ganito ang bahay nila. Piletong second class. Yung ganyan, poor. Ay, sa wali. Lalo na sa mga kabataan, hindi nila naabutan ang mga ganitong bahay sa sentro. Puro concrete na ngayon. Kaya nag-isip ang asawa kong gumawa ng ganito para makita ang mga bata. Kasi ganito ang bahay ng asawa ko noon. Yung mga carpenter namin, siyang nagtuturo. Ang mga kahoy na itong malalaki galing sa bundok at ginawa dito. Ay, napansin ko po, ano po itong nasa taas Ayan. natin? Opo. Ito ang lutuan ng mga tao noon. Talagang sa loob po sila Oo, nagluluto. oo. Ilagay ang panggatong dyan, tapos ibitin ang karne kasi walang ref noon. Kaya, Parang pinapausukan nila. Oo, Ang tawag yan. po dyan sa Itag. etad. Oo, para ma-preserve ang karne. Ito ang unan. Kasi walang unan before. Alin Walang po ang unan? Oo. Itong kahoy, Ito po. oo, walang unan. Walang beddings. Ito na po yung nagsisilbing unan. Ito Yes, pong ma'am. mga Yes, naka-elevated oo. na mga Ito, ang tabla. una, oo, ito. Ayun. Tignan mo, ito. Walang ginamit na pako. Ay, ayun. Itataas po pala. Pag linisin ito, iro-roll, tapos ikuan sa spring. Hugasan sa spring. Ang Ayun. mga Pwedeng ito dalhin sa mga bati, sa mga ilog para i-brush. Oo, Ganun, oo. kukusutin. Oo. Galing. At pag matulog sila, ito, lahat ng mga pamilya, dito sila matutulog. Opo, parang ilan ang kasya dito? Ang laki po eh. Ito, pag ilan ang anak. 10 kasya po, ano? Oo. Anong taon po pala ito na itayo, nanay? More than 20 years, anak. Hindi pa na-awardan ng asawa ko nung patayo namin ito. 2000 nung na-awardan siya. Na-award siya dun sa Malacanang 2000 yata noon. Yun po ay iginawad sa kanya dahil Pinipreserve niya yung kultura ng Kalinga. Kasi mahilig siya sa music. Pag may mga occasion, palaging nandun siya. Siya yung MC, nagkukon lahat ng mga about culture. Pinopromote niya. Kaya pumupunta rin kami sa ibang bansa para sa kultura dito. 2000. So, ibig sabihin more than 25 years. Yes. Kasi nakita ko po doon sa pinakalaki na nakalagay po doon, 2,000 manlilikha. Gawad po, manlilikha. Gawad ng lilikha ng bayan. Gawad manlilikha ng bayan. Yung sa mga
turista naman po, Mami, ano po ba yung ine-expect nila pag pumunta sila dito? Ano po ba yung kanilang mga activity? Meron po ba tayong mga... May nagti-team building, mag-garden wedding. Dito, Oo. may mga pumupunta po dito, Oo. nagbubuk para sa prenuptial siguro. Prenup. Tapos po yung sa mga cultural arts po natin. Yan ang pinaka-stage. Ginawa ng asawa ko yan ang pinaka-stage. Dito ang matao. Noon, nung malakas pa siya, nag-iimbita sa mga barangays, ng barangay competition. Dito po Dito ginagawa. Dito ginagawa. Yung asawa ko, siya ang nagtuturo paano kakanta yung gongsa. Gong. Ay, okay. Para hindi makalimutan. Paano kung wala itong awitsyon? Ito- Adi wala na Ito talaga. lang. Ito lang. Nag-iisa ang na lang kwan. po ba to? Sa Oo. buong Oo. Kalinga po ba? Oo. Ito na lang. Kaya yung mga taga-Kalinga pumupunta dito at kwan. Para makita nila. Oo. Sama nila yung mga anak nila. Ganito yung bahay ng lolo mo. Ganito yung yun. bahay ng lola mo. So talaga pala, kaya pala nagkaroon ng award kayo po. Saka si Tatay Alonso. Kasi Yung exceptional yung naisip nyo na itayo ito. may dance troupe siya, silang kasama niya si Mr. Bauer noon, yung principal ng St. Teresita School noon, pero retired na. Kasama niya si Rilo Bauer, Sapi ang pangalan. Yung sa Glass House po. Ay, oo. Siya Yung po yan, si tatay Sir. niya. Tatay niya. Tatay. At siyang kasama ng asawa ko na mag-ano sa mga grupo, nagkuhan sila ng Kalinga Bodong Dance Troupe. Yun. Nagpa-present sila sa PCP, Folk Arts Theater. When you say budong, ito po yung tinatawag na peace pack? Yes, Tama po ba? peace, oo. O, Peace pack, bodong. Pwede niyo po bang ibahagi sa amin ano ibig sabihin ng budong, yung peace packs? Ang ibig sabihin ng bodong is peace pact between two tribes. May bodong din na hindi sa patayan or sa family friend, parang ganon. Ang sa amin kasi dito, for example, may inano na ibang tribo, sa ibang munisipyo. Kunwari, namatay dun sa place namin, yung isang tribo na kabodong namin. For example, namatay dito sa Lubuagan, pero from Tinglayan siya. Pag namatay siya dun sa place namin, yung bodong holder ng Lubuagan, bibili siya ng mga kumot para dun sa namatay dun sa place namin. Accidentally namatay. Pero oo. hindi siya pinatay. Hindi siya pinatay. Yung bodong holder, siya ang bibili ng mga kumot ng namatay dun sa place namin. Then sila mismo ang maghahatid doon sa place or sila ang magkukuha ng pagkain magpakain sa mga tao. Pumunta na kukuha dun sa patay. Ganon ang magandang kwan ng bodong din. For example, pag pumunta yung bisita namin dito from kabodong namin na may kwan sa Lubuagan, syempre, ikukwan namin sila, i-care namin sila para walang mangyari sa kanya.
Kasi kung may mangyari dun sa place namin, syempre yung bodong holder din ang mananagot. Kaya may kabodong kami sa Abra. Pero ang bodong namin sa Abra is friendship yun. Hindi yung dahil sa patayan. Kasi yung grandfather namin at saka grandmother namin, yung tatay ni Papa at saka nanay niya, pumupunta sila dun sa Abra dahil sa business. Bumibili ng mga beads. Pumupunta doon, tapos ibebenta dito sa amin. Tapos yun, nag-usap-usap yung Gam tribe na magbobodong sila. Ginawa yung grandfather namin na isang bodong holder dito sa Lubuagan. Then iba rin doon sa Abra. So, yun. Hanggang ngayon? Oo. Ngayon po may mga bodong Hanggang ngayon may mga bodong doon. Oo. Hindi mawawala yun. Ano po yung mga challenges nito? Yung mga naging challenges nyo simula nung tinayo nyo po ito? Meron po bang mga challenges? Nung natapos na ito, libre ang pumasok. Libre. At kung gusto ng mga bisita na matulog, free, patulugin namin sila, pakainin namin kasi walang baon. At sabi ko sa asawa ko, ano ba itong ginawa natin? Sabi ko, sana isara natin para ako pang naglalaba sa mga beddings. So, ibig sabihin po, noon, nung bagong bukas po ito, ay libre sa public libre. na punta kayo dito, Oo. bisitahin nyo to. Hindi namin na sinasabi na bisitahin. Sila ang Napupunta, yung Oo. napapasyal na dadaan. Oo. Pumupunta dito. At, Opo. sabi ko sa asawa ko, ay isara Napapagod natin. na ako. Napapagod ako. Mm-mm. Sabi ko kasi, dalawa lang ang maintenance namin na naglilinis, dalawang lalaki. Dami nang pumupunta rito. Taga Desert Queen from Israel. Dami nila. Ano pa yung daan nun? Talagang hindi pa sementado. May nag-thesis na estudyante galing Maynila. Estudyante galing Maynila na Europeans. Pumunta sila sa Lubuagan. Doon sila nagstay sa Lubuagan proper. Nung namasyal sila dito, nanay, gusto namin dito na kami para sabi nila. Mas peaceful, nature, sabi nila. Ay, wala akong ipapakain, anak. Ang kinakain namin, damo-damo lang, sabi ko. Gulay. Oh, kahit na nanay, pinilit at dito sila nagstay 3 weeks, free. Tapos na yung, nag-graduate na yung isa na close sa amin, bumalik at nanay, nakatapos na ng abogado. Wow. Nanay, ganito ang gawin niyo. Magpabayad kayo ng entrance fee, magpabayad kayo ng pagkain, pag matulog sila. Then pumunta yung mga European student, sabi nila na dapat magpabayad kayo dito ng entrance para sa maintenance. Paano pag walang mag-maintain? Sayang lang ito. May sara, sabi niya. May dala akong tarpaulin, sabi niya. Entrance fee, tarpaulin, 50 pesos pa noon. Entrance fee, ilagay sa entrance, sabi niya. Tinawag yung dalawang boy namin. Opo. Ilagay natin doon sa entrance. Pag may pumasok na bisita, binabasa yung kwan. Alam nila na may bayad. Opo. Magtago kami. Kasama ko yung asawa ko, magtago kami. Kasi gusto niyo libre lang. Nahiya kami. Nahiya kayo magpabayad. Kasi wala sa kultura namin. Yung nahiya pa si mama at pag may pumapasok tumatakbo, nahiya magpabayad. Hindi kayo sanay, nagtatago kayo. O nagtago. At ngayon, na nasanay kami na maraming tao. Kahit Okay kasi na. 12 na ang mga maintenance na yun. Ang staff namin, 12 na. Dumami na. Noon, 2. Mm-mm. Nakatulong ako sa mga walang trabaho. Mga bisita namin, syempre galing sila sa malayo, no? Ang layo-layo, sabi nila. Pero pagdating, ay, sulit, gano'n. Dito pa lang po kasi sa entrada, ang ganda-ganda na. Nawala na yung pagod namin, sabi nila.
Napakalaki po ng naging contribution nyo ni Tatay Alonso sa pagkakatayo ng Awichon Cultural Village. Kasi kung hindi po kayo nagpursige na ito po ay itayo, ala na po kaming inabutan na ganito sa mga anak namin, yung magiging mga apo namin. Yes. At least, dahil po sa inyo na nabuo ito, lahat po ng gustong bumisita, ay, ganito pala yun. Pwede kami matulog doon, pwede kami magluto doon. Yun ang the best pong experience na nyo po sa amin na ibigay. Yun. Ang ganda po ng pagkakagawa ni Tatay Alonso dito para po ma-preserve, para po abutan sa mga bagong generation. So, ano po yung nakikita nyong magiging challenge o may challenge na po ba kayong na-encounter sa pag-preserve nito? Ito kasing place na to, konti-konti lang inaano ni Papa, hindi naman kaagad. Pero nung ginagawa namin to, andito pa yung kapatid naming isa. Then, nag-aral sa Manila. Na-missing siya doon sa Cavite. Remolos ang pangalan. Then, nun, medyo malungkot sila Papa. Kasi, syempre kasama namin siya dito. Then yun, medyo na-stop muna namin. Bumalik sila Papa dito para mawala isipan nila. Kaya nag-focus sila dito. Yung mga gustong pumunta rito sa Awichon, may page po kami, Awichon Cultural Village. Andun din yung number doon. Thank you so much. Meron pa po ba kayong gustong idagdag? Ako nga pala si Rhoda Grace Sanaw Saclag, anak ng Gamaba Awardee 2000, anak ni Alonso Saclag Senior. Ang idagdag ko lang sana kung may nakakpan dun sa kapatid namin na nawawala. Nawala siya 2002. Ang pangalan niya is si Remolos Saclag, lalaki. Missing siya dun sa Cavite. Nag-aaral siya. Ayun. Yung hindi pa nakapunta dito sa Awichon, ma'am, imbitahin ko sila para punta sila at magtanggal ang stress, mag-pray kasi malapit tayo sa kay Lord, sa Eden. Parang makapagsayaw sila ng mga native dance namin, yung sayaw namin. Okay. Maka-join sila. Experience ma-experience sila na yung ating mga cultural dance. Yung mga cultural dance. Pati yung lalaki, mag-gogong sila, gangsa. Mag-dance tayo. Malakayuta, malegli. Segli. 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 Yung dance. Till